Okay, usapang negosyo po tayo. At of course, sa mga kababayan natin na nais magtagumpay, hingi po tayo ng inspirasyon sa mga nagtagumpay na. Ito po, dalawa po ang makakasama na po natin ngayon. Isa pong veteran freelance journalist sa katauhan po ni Sir Rogelio Medina. At ang entrepreneur na si Ma'am Salve Paparon. Good evening po. Nice to see you again, Ma'am Salve. Hi, Sir Audrey. Magandang gabi po. Sorry, may technical issues ata kanina sa phone ko. Okay. Kakala po namin nagre-retouch po kayo kanina. Okay, yan na. Hindi. Ayan. Good evening po, Sir Rogelio. Medyo Kaya magandang gabi po. nakatabingi po yung camera niyo, sir. Pwede pong pakiikot. Sabi niyo ba? Pakiikot po na Ngawas. Dali lang. Oh. Ayan. So, Ma'am Salve, ladies first. Ang kausapin po natin. Yan, okay na? Ayan, okay na po. Ayan, good evening po sa inyong dalawa. Hi, Sir Leo. Okay. So, Okay, ladies first. okay na po ba? Okay Yes, na? okay na po. Oo. Medyo mahina lang. Okay. Ladies first muna, no? Si Ma'am Salve po Kasi, muna. Pag-usapan po natin yung inyo pong negosyo. Kayo po'y entrepreneur. Maaari nyo po bang ipakilala ang inyo pong negosyo sa ating mga tagapanood ngayong gabing ito? Yes. Well, good evening sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Kamay na Bakal. Yung business namin is Sheehan Roll-Up Door Construction Services focuses on building or installing roll-up doors, glass doors, steel gates, steel doors, railings, mga ganon, aluminum works. Lahat din ng mga welding works, kinikater ng Sheehan Roll-Up. Okay. So kayo po yung nag-i-install ng mga negosyo, sa mga negosyo ng mga roll-up na mga roll-up doors. Establishment. Narinig? Yeah. Okay. Okay, punta naman po tayo kay Sir Rogelio. Sir Rogelio, Okay. maaari nyo po bang Magandang gabi po. pakilala nyo po yung inyo pong sarili, kung ano po yung history ng inyo pong professional life as a freelance journalist. Okay po. Ako po si Rogelio Constantino Medina. Sometimes ginagamit ko yung OG Medina. Pero mas malimit na Rogelio Constantino Medina o Rogelio C. Medina. Nagsimula po ako magsulat noong 1984 sa Evening Post kay Karima Pulotan Tubera. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po siya, napunta po ako sa Midweek Magazine, sa Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, kung saan ako naging editorial assistant sa Philippine Panorama Magazine. Hanggang sa nagpagsulat na po ako sa ibang bansa, kagaya ng Japan Times, Gulf News, maging sa Estados Unidos, kung saan ako nagsusulat sa kasalukuyan sa Asian Journal publication po. Okay. So, ngayon po, nakapanayam na po namin kayong dalawa previously, in few years back. Kamusta po ngayon si Ma'am Salve, yung inyo pong negosyo? Kamusta naman po? Ito po ba'y mas lumalago pa? Mas malayo po ba yung mga nararating ninyong pinagseservisyohan ninyo, Ma'am Salve? Yes. Yes, in terms of projects and clients, kumbaga, mas dumami. Thank God. Hindi naman nawawalan. So, kumbaga, so aside kasi sa roll-ups at sa mga services namin in-offer, nag-focus na rin ako kasi pag-acquire ng, pag-i-install din ng fixed glass sa mga ganon, sa mga commercial establishments. So, hindi lang, kumbaga, nag-focus lang din lahat sa roll-up. Bali, kumbaga, nag-expand din kami sa glass. Okay. Well, Sir Rogelio, balikan kita. Opo. Okay. Well, ano ba yung mga latest na mga works mo as a freelance journalist? Sa kasalukuyan, nagsusulat po ako columnista po ako ng Asian Journal sa New York, sa New Jersey, sa San Diego, sa Las Vegas, sa Northern California, saka sa
Los Angeles. Tapos Mm. nagsusulat din po ako sa Positively Filipino Magazine. Dati po siyang Pilipinas Magazine. Ang editor ko po dito si Gemma Namenso. Also a weekly magazine, digitalized weekly magazine. Pero in Asian Journal po siya, digitalized newspaper, printed at saka online. Nagsusulat din po ako sa Pilipinas sa kasalukuyan. Bali freelance din po sa Pilipinas. Alright. Okay. Ma'am Salve, 2026 na. Medyo ang bansa po natin ay may economic crisis. Hindi lang po halata, pero ang ating pong ekonomiya ay mahina. Kamusta po ang negosyo ngayon 2026? Optimistic po ba kayo na mas marami pa rin kayong magiging kliyente na kahit ganito yung sitwasyon natin ngayon? Well, sa first quarter pa lang naman ng year. So far, marami namang napasok na new clients at saka meron naman tayong mga existing clients So yearly naman kasi yung 'di ba sa type ng business namin, security siya ng establishment. So yearly talaga merong PMS, maintenance and all. So kumbaga yearly naka project na yung lahat ng gagawin in a year. Mhm. Plus, may mga pumapasok na bagong clients. Siguro naman, yung struggle lang talaga is nadama, mula pa ng 2024 dama talaga yung struggle sa economy. Mahirap lang talaga ang collection. Doon siya hirap. So Collection. siguro dahil din talaga sa status ng economy siguro. Mhm. So sa collection kayo nahihirapan. Oo, kasi ang problema dyan, tulog ang pera eh. Nagawa mo na yung service mo, nakapag-install ka na, ang problema, hindi ka pa nababayaran. Pero, syempre, paluluwalan mo muna dahil kailangan mong bayaran yung mga trabahador po ninyo. Suppliers. And suppliers, of course. So, paano nyo po Ang struggle. Kasi, Well, paano nyo po ito na-overcome? Ayan, mahina ata ang signal ni Ma'am Salve. Okay, going back to Sir Rogelio. Sir Rogelio, yung situation ng bansa po natin ngayon medyo shaky or hindi siya kumbaga matibay. Ano po yung mga paksa na inyong sinusulat sa ngayon? Yung mga topics na inyo pong sinusulat? Kasi ano ko ngayon nakalimit lang sa Asian Journal kasi nakalimit lang ako sa column. Pero sa Positive Filipino, mas malalim sila eh. Kasi ang editor ko doon gusto mas malalim na issue. So kaya lang, sometimes, siyempre, you have to face reality na may kaakibat na risk. Okay, when you do your investigative journalism. Yun ang ano doon. At saka, personally, ako to the years, I was able to survive yung handicapness ko. Kasi actually, maraming hindi nakakalam na I have also an handicap, disabled, kasi I have hearing defect to the years. So, pero I was able to adjust kasi pag tumatanda na medyo humihina na yung pandinig ko eh. So, unlike in the previous years. Pero I'm actually, naungkat na rin, I'm doing an investigative research actually. Medyo hihirapan ako. Kasi because I have to be careful when it comes to facts. And also yung, siyempre, ang daming AI ngayon, because of the technology, artificial intelligence. At saka yung risk ng misinformation, disinformation, saka fake news. So I had to double check. Actually, I'm doing an assigned article, aside from Positive Filipino, there's some American newspaper that I'm assigned to do. So siguro pag na-publish siya, saka ko mababanggitin ko ng newspaper yun. Alright.
Okay, Ma'am Salve. It's a very difficult one. Ang hirap-hirap. Although meron, di ba meron tayong tinatawag na information, mahirap makakuha ng mga sometimes when it comes to data, Mhm. All right. Well, statistical data. mhm. Going back to Ma'am Salve. Ma'am Salve, ang question ko po sa inyo ganito, ano? Sa isang bagong entrepreneur, ito bang 2026 mahihirapan ang isang bagong negosyante? Of course, nandiyan yung mga red tape, ano? Mga tax declaration, mga mahirap pag-put up ng business. Would you anong ma-advise mo sa isang taong gustong mag-open ng negosyo sa ganitong sitwasyon ng ating ekonomiya? Well, ang business naman talaga challenging from the start. Kahit anong year ka naman mag-start, challenging talaga yung business. Ang kailangan mo doon is tibay ng loob. Tsaka alam mo kung anong negosyong papasukin mo. Unang-una, alamin mo kung and then yung pagkukuhanan mo or suppliers mo, tsaka ka i-put up yung business mo. Kung ito ba kakagatin ng public or yung target market mo, dapat alam mo. Inaaral mo na lahat bago pumasok ng business. Mhm. So, dapat handa ka. Mhm. So, sabi ko nga, hindi naman lahat madali pag nag-i-start ng business. Dapat may perseverance, passion, mahal mo ang negosyong pinapasok. Mhm. Well, sa tingin mo ba malaki ang magiging papel ng entrepreneurship o yung paglikha ng mga negosyo pagdating sa ating bansa, sa overall economic status ng ating bansa? Ay, opo, kasi tax pa lang. Maliban sa nagpo-provide ka ng work sa mga tao, syempre binubuhay mo pamilya kasi yung employees mo naman is kapag pamilyado, bumubuhay ka ng family, nagpapaaral ng mga anak. Maliban doon, ang tax na binabayaran ng isang business owner napakalaki. So di ko lang sure kung saan napupunta yung tax na binabayad natin. All right. Ma'am Yun lang. Salve, ikaw po ay merong anak. Sa palagay mo ba, Yes. sa mo ita-training o hihikayatin yung anak mo, maging empleyado o maging negosyante? Well, ngayon pa lang tinetrain ko na sila na kapag gusto nilang mag-business, kumbaga natitrain na, katulad ng panganay ko, si Mikaela, artist, yung pangalawa ko artist. So kumbaga, meron silang, kung focus niya yung pag-iipit in the future, meron na siyang business. Tapos yung isa ko naman, nagte-taekwondo, kung gusto niya mag-business in the future, tayo siya ng gym. So kumbaga, ngayon pa lang naka-prepare sila na kung gusto nilang i-pursue kung ano mang maging professional. So susuporta ka lang kung ano mang profession na gusto nilang tahakin. Okay, mukhang naputol si Ma'am Salve, no? Balik tayo kay Sir Rogelio. Sir Rogelio, nabanggit mo kanina, with the emergence of artificial intelligence, do you think alam mo yun, yung mga estudyante ngayon ng journalism, sa palagay mo, shortcut na lang nila ang mga pagsusulat gamit ang mga AI? Napansin ko rin sa mga estudyante ko pag may mga assignments. So, pero na-verify ko naman na iba galing sa AI. Sabi ko, nakakatulong din naman para kung masyadong repetition na siya, let's say, para lang ang purpose na nare-repeat, pwede rin gamitin. Pero sometimes, kailangan may human intervention. Kasi sometimes mali yung mga facts. It's number one, yung facts doon, mali. So, pero ngayon, nasa mundo na tayo ng AI ngayon. Even sa studies dito, this is being promoted, yung artificial intelligence. Even it makes life easier also sa newsroom. But we have to be responsible in handling AI. Well, minsan Di ba tama ba? Paminsan-minsan gumagamit din ako ng AI, but I can tell you, hindi pa ito perfect. May mga mali pa siya sa datos, mali sa spelling, mali sa grammar.
So, Oo. iba pa rin yung Oo. merong Human intervention. mhm. Yun ang ano, yun din ang dinidiscuss sa amin eh. Actually, I've been attending siguro, madalas ako matingin ng AI. Hindi lang sa journalism, pati sa, even sa mga English, sa TESOL, may member of TESOL, International Association. So, yung ano na yun, talaga, everything is naka-AI, but may point na hindi ko sinusunod, like yung chat GPT, minsan hindi ko talaga ano ron. May mga mali ron na inaano sa chat GPT. Yeah. Saka, may limitation din. No? May limitation, pero sometimes, pero hindi na sometimes kasi talaga ang laki na itutulan ng AI. Mhm. All right. Well, bago Honestly. ko po kayo pakawalan Ma'am Salve at Sir Rogelio, si Ma'am Salve po muna. Ma'am Salve, of course, partner po natin. Nandiyan pa ba si Ma'am Salve? Wala. Okay. Si Sir Rogelio po muna bilang panghuli po. Baka po may mga gusto po kayong pasalamatan. Of course, ito pong interview ito, hatid po sa atin ng La Visual Corporation. Okay. So, gusto ko sana, ibig ko mapasalamat of course, sa La Visual Corporation, kay Ma'am Lalaine, and sa Servicio Channel, at sa ibang mga awardees na nakakasalimuha ko. Gusto ko rin pasalamatan, nakikinig ang tita ko. Actually, I'm staying in the Philippines dito sa house ng tita ko, si retired teacher Pilar Binamesa. Okay. Can I greet my family in the US? Go ahead. Go ahead. Okay, I want to greet my mom. Alam ko, minamonitor nila. Actually, lahat ng alam ko, si Rosita Constantino Medina and my sister Victoria M. Isip and my brother-in-law Vincent Isip. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Audrey Goriseta. Maraming salamat din po, Sir Rogelio Medina. Ma'am Salve, baka po may mga gusto po kayong pasalamatan. Of course, ito pong interview ito ay hatid po sa atin ng La Visual Corporation. Yes po. Well, thank you so much kay Madam Lalaine sa La Visual Corporation sa laging pagsali sa amin sa mga katulad ganitong mga opportunities. Kanina, nagbabatin sana ako doon sa journalism. Yeah, go ahead. Okay. Tungkol sa Sige. editorial cartooning. Kuya Rogelio, Tito Rogelio, tanong ko lang. Okay. Di ba na-i-express doon di ba sa journalism kayo ni Sir Audrey? Yeah. Di ba sa editorial cartooning na-i-express doon kung kunyari kung anong theme, like for example, political dynasty, so na-i-express doon. Okay. So feeling nyo ba, yung magja-judge sa mga ganong gawa, palagay niyo okay ba yung kung ang judge doon is isang reporter or isang writer? Is it not supposedly cartoonist din dapat? Tama ba ako? Well, sa journalism point of view kasi, although ang kanyang medium ay cartoons, ang kanyang message pa rin naman yung ating i-evaluate. Opo. Okay. Oo. Cartoons man siya, pwede pa rin siyang i-evaluate ng isang reporter or journalist o ng writer. So, pwede pa rin yun. Kasi kahit anong klaseng form of medium siya, ang kailangan kasing masagot dyan, ma-perform niya, kung naparating niya ba yung mensahe na kanyang gustong iparating. Oh, okay. Okay. So, paano kunyari? Yun Example the lang. message. Sige, wag na nga. Sige. Okay na ako doon sa message. Ma'am Salve, baka may gusto kang pasalamatan. Yes, thank you so much, La Visual Corporation. Sir Audrey, thank you. Tsaka Sword TV Philippines. Thank you. Ayan, maraming salamat po at mabuhay po kayong dalawa. Maraming salamat, Sir Rogelio Medina at Ma'am Salvacion Paparon. Good evening po sa inyo at happy weekend. Salamat po. Thank you. Happy weekend. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Okay, God bless po sa inyo dalawa. Sige. Okay,